Hello Team Authentic all over the world! Another staycation vlog ulit tayo. And as promised, babalik tayo sa kabilang side naman ng Cubao. Isa na yata ito sa mga pinaka-paborito naming hotel dito sa Metro Manila. Dahil maganda, maaliwalas at modern ang room, may gym, panalo ang rooftop pool, at kasama pa ang buffet breakfast. Maganda ang location dahil may access sa mall at malapit sa MRT at LRT stations. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo via Agoda, Hotels Manyan or Activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello everyone! Hi guys, mayong adlaw. We are back here in Cubao! Our new favorite spot here in Manila. Yes, eto na yung mga naghahatid sa atin, yung mga buses na naghahatid sa atin sa mga destination na pinupuntahan natin, nandito sa Cubao. And as promised, di ba, sabi namin sa inyo, babalik tayo rito para mag-staycation. Nandito naman tayo sa kabilang part. Nandito tayo sa gateway. Eto yung Cubao, Araneta Cubao Station na LRT 2. So for example, galing kayo ng Recto sa Di Jose, pwede kayong mag-connecting or galing kayo ng Santa Mesa. Hindi ito yung MRT guys ha, this is LRT line 2. And then, pwede na kayong dumaan dito sa gateway. If ever, meron ditong lift kung gusto nyo mag-lift. Ngayon, kung gusto nyo muna mag-explore, nandito tayo sa gateway na mall. Ang pag-isayan natin ay ang Ibis Hotel. And then, guys, ano na to? Ang pagkakatanda ko dati, tagos-tagosan na to. Pwede ka nang pumunta ng Araneta Coliseum from here. May daan na siya. And then, kung gusto nyo rin tuturin, papunta ng MRT, may daan na din dito. Kumbaga, meron na siyang mga footbridge, connecting bridge. Grabe, I can't remember yung last time na punta ko dito, parang 20 years ago pa. Lagpas na ba? O mga 15 to 20 years ago. Gustong-gusto ko tong part na to kasi ano siya, open area siya. Diba? Nasa loob ka ng mall tapos merong open space. Ayun naalala ko dati kaya gustong-gusto ko tong gateway. Noong nag-work ako from Libis, Quezon City, dito yung daan ko. Tinutudtod ko yung from Ali Mall papunta ng Cubao sa EDSA. Nasa underground tayo. Ito, meron ditong Vikings. Best, ito yung pinag-usapan natin kanina. Ramen Nagi kasi bet na namin mag-ramen ni Enzo. Mamaya siguro dinner natin. Nakapag-lunch na kasi tayo. Kumanda ka mamaya. Yun yung maganda rito. May sarili kang mall. Hindi ka magugutom. Ito yung staycation na ayaw mo nang lumabas because mainit. Ito, if ever, from your hotel, pagpasok mo ng mall, aircon pa din. Diba? Nasa level 2 na tayo. Ito naman meron ditong LAN hotpot. Ito naman yung kinainan natin sa Okada. Yes. And then, ano pa ba yun nandito? O, ayan, meron pa ditong restaurant. Again, nandito tayo palang sa loob ng Gateway 2, ha? Huwag kayong malilito. Hanggang level 4 akyatin natin. Nandito na tayo sa level 3. Meron ditong time zone, ang taray. So, kung may kasama kayong mga kids, makakapag-enjoy din sila. And then, pag-akyat nito, level 4, cinema yan. Pero may nakita kami dito. Meron ditong sign. Level 4 na Ibis, pero pinapakaliwa na tayo. So, meaning, hindi doon sa siniha. Ay, pinapakanan pala. Sorry naman. Hindi tayo doon sa cinema pinapadaan. Diba? So, if ever, ang dami nyo na ritong pwedeng gawin. Ito pa, may mga yakiniku, hotpot. So, pang buong family. Ayan, meron ditong lift. Basta kung gusto nyo mag-lift, go lang. Tayo kasi iniisa-isa natin.
So, diretso lang daw tayo. O, kung gusto nyo rin magpagupit. Diyos mio, meron ditong David Salon. Parang inyong-inyo din tong mall. Parang part na siya ng hotel. Ganda, oh. LED yung nasa taas. Ang sarap ng mga ganitong hotel. Yung parang dito ka pa lang sa hotel. Tsaka Nakapag-explore ka na. Katabi-katabi yun mismo yung mall. Oo, parang ang dami mo nang nagawa. Tingnan mo ngayon, bago tayo mag-check-in, ang haba na bowling muna tayo. ang haba na ng vlog na napapanood. Diba? Yun yung maganda sa mga ganitong hotel. Ito talaga, staycation na staycation. I just go. Kapag ka ganito yung mga hotels, wag na kayong lumabas. Enjoy nyo na lang yung paligid. From LRT to mag-lift na kayo. Diretso na kagad kayo sa level 4. Ito. May nakalagay na dito. Ibis. So, pwede kayong, again, mag-lift dito, ha? And then, ito na. Last na siguro to. Isang akyat na lang tayo. And finally, for sure, nasa Ibis na tayo. Eto na nga, pag-akyat natin, eto na yung Ibis. Yes. Papunta pa lang sa hotel. Para na tayong namasyal. Ganda ng Ibis dito, oh. Ayan. Tara, check-in muna tayo. Ay. Ang bango. Ang ganda, in all fairness. Pati yung design. Ayan. Tapos parang meron silang ano tawag dito, bes? Playroom? O hindi naman room kasi walang o play area. Di ba ganito yung mga Ibis? Sabi nga namin sa inyo, para siyang yung style niya, hotel na hotel, pero yung environment, yung vibe, very hostel. Yung ang daming activities, yung pwede kayong makipag friends sa mga solo travelers, kahit sa ibang bansa, ganyan. Yung ang daming common areas. Ayan, ito yung mga usually questions, sagutin na kaagad natin. So, yung parking niya doon sa gateway. So, free siya. Basta lang siya, one car per room siya. And then, hindi rin siya pet-friendly. So, hindi pwede mga abibi natin dito. Check-in na tayo. So, ito, meron ditong dalawang lift. Ito yung pakiramdam namin. From ground floor, aakyat lang dito sa reception sa level 4. And then, yung lift talaga, nandito sa kabilang side. Pwede rin kayong dumaan doon sa reception, ha? Pero gusto ko lang kayo kasing ikot dito. Alam nyo, ang ganda ng common areas nila. Promise. Ito pa, oh. Ang ganda talaga. Ang laki. So, pwede kayong tumanggap halimbawa ng guest kung meron kayong mga meeting. Ito yung galing sa reception area. So, meron sila ditong 4 na lift papunta sa rooms. Ito yung reception. Ito pa lang. Wala pa tayong room tour. Parang nakaka 20 minutes na tayo. First impression, maganda, no? At mabango. Yes. Nasa 19th floor tayo. Sana meron tayong magandang view. Sabi nga pala nung sa reception kanina, since one day lang tayo dito, hindi na siya nanghingi ng security deposit. And nandito na tayo sa 19th floor. Ang ganda. Naku, mukhang wala tayong, wala tayong view. And then, meron tayo ritong dispenser ng water. So, no need tayong bumili. Carpeted, pero yung design niya, hindi yung parang social na social. Yung niya, yung ang ganda-ganda niya lang sa mata. In all fairness, ha, na-impress ka agad ako. Ito yung kapag kagaling tayo sa lift. And then, ito yung water dispenser. Ang room natin ay 1913 or 1913. And then, ito pa siya. Mahaba-haba pa siya.
O tara na, diretso room tour na tayo. Nasa loob na si Enzo. Welcome to our beautiful room. Kanina pa kami nag-uusap na Enzo doon pa lang sa baba kasi gustong-gusto na namin sabihin na mas maganda to, di hamak, sa mga napag-istayan nating IB sa ibang bansa. Kasi tinanong tayo ni ate, parang tanong niya, first time niyo po mag-IB? Sabi namin, yes. Kasi dito sa Pilipinas. And then, nung kami na lang dalawa na Enzo, doon namin naisip na, grabe, mas maganda yung IBs dito kaysa sa Tbilisi. And then, di ba nag-Morocco din tayo, nag-IBs tayo. Promise, impress talaga kami. Sorry, hindi ko na maitago, hindi na namin maitago. So dito, pagpasok niyo, meron ditong pillow. Depende kung gagamitin ninyo. Pero lagi tayo nakakita nito, wala siya laging ano. Pero wala siya pillowcase. And then, eto na nga. Meron tayo dito nalagyan ng water. Magre-refill na lang tayo. Of course, meron silang initan ng tubig, may coffee and tea. Nandito yung safety deposit box. And then, merong mini fridge here. Ayan. And then, nandito yung kanilang full-length mirror. Ayan, full-length talaga. Ito yung nakakatuwa. Gusto ko to. Kilig na kilig. Di ba? You know me naman, kapag sobrang ganda, talagang kinikilig talaga ako. So, ito yan, yung entrance natin. And then dito, meron ditong sink. Tapos, yung mirror niya, baligtaran. Ang ganda pati kulay. Tapos, separated talaga yung toilet and bath. Ito yung toilet, merong bidet, okay lang naman yung size. And then, nandito naman yung shower. O, ito yung shower natin. Meron na yung shampoo, and then, body and face wash. Tapos ayan nandito pa yung mga nila, toiletries. Uy, gandang-ganda talaga ako sa part na to, promise. Ang sarap nitong ipeg sa bahay, no? Ang ganda niya. Apaka-cozy. Yun pala yung term na kanina ko pag gustong-gustong hugutin, hindi ko mahugot kanina. Cozy talaga. Nandito na tayo sa ating bedroom. So ito talaga, 2 single beds yung sinadyangan namin para just in case nga, makikita nyo. Ito lang, yung pagitan lang nung 2 single beds, magkaano lang halos, magkadikit, parang isang dangka lang, which is good. At least, magiging komportable pa rin kayo kasi magkahiwalay. Ito nga, tignan nyo yung design. Again, napaka-cozy. Hindi, apaka-modern talaga. Even yung lights. Actually, kahit naman sa ibang mga IBs, ganun naman yung na-experience natin. Ganun din yung mga design. Kaya lang, ibang-iba lang talaga dito. Talagang level up. And then, dito pa rin sa side na to, meron ditong TV. Tignan natin later kung smart siya. And then, even yung lamp. Ang ganda. And, apaka-aliwalas nung room natin. Kasi nga, tignan nyo, ang laki rin itong window. Diba? Tapos, meron pa sila ritong provided na chair. Or chairs pala, and then table. And then ito yung view natin. Kitang-kita natin ang Metro Manila. And nandito tayo sa part ng Aurora Boulevard. Ayan, yung LRT2 yung nakikita natin na tren na dumadaan. And then ito yung gateway. Dito tayo dumaan kanina. So, ang ganda talaga ng location niya. Tapos, yung EDSA, nandito sa kabila. Nasa kaliwa natin. Ayan naman yung EDSA. Actually, kitang-kita na namin dito yung Red Hotel. Yung pinag-stayan natin last time. Baka hindi lang siya makita sa camera. Nasa tabi siya. Or I mean, katapat nitong hotel na, itong building na nasa harapan natin. Oh, in all fairness, ang ganda ng location. And ang ganda ng view natin. And ito nga ang ating hotel guys, IB Styles Manila na nandito sa Araneta, Cubao. And guys, gawin nating reference na date ay yung May 15 to 16. Ang presyo niya sa Agoda ay 4,189 pesos. And kasama na rin din yung ating buffet breakfast for tomorrow. Yes, and again, depende yan ha. Nung una ko siyang nakita, nasa 4,000 pesos lang. And then kami, nung nag-book na kami, naging 4,700. So mas mura yung by May 15 kasi pagka napanood nyo to, yun na yung mga date niya. And of course, para magkaroon kayo ng additional discount, pwede ninyong gamitin ang ating promo code na Go With Mel! Maraming salamat po sa lahat po nang gumagamit ng ating promo code. And as you can see, nakikita nyo,
Smart Smart siya! Nakakapanood tayo ng vlogs natin! And ngayon naman, ang titignan naman natin yung amenities. Basta pagdating sa room, pagdating sa location, hindi na namin papaabutin pa ng recap. Sasabihin na kagad namin sa inyo na location-wise maganda. And then, ito palang room natin, apakaganda. And guys, pagdating nga pala sa data, yung Globe malakas, full bar siya. Tapos yung Smart naman, 3 bar. Tapos tingnan natin yung Wi-Fi. Ayan, connecting! Ayan. Actual na actual. Lagay na lang natin yung ano natin, speed test Uy, natin sa tumataas screen pa rin, nyo. tumataas, Oo, oh. oo. Ay, grabe, yung download. 80 Mbps na. Nandito na tayo sa fifth floor kasi nandito daw yung kanilang gym. So, tignan natin. Tara. Ano yan nakalagay, Bes? Get fit. And then, kailangan ng keycard. Ay, may tao yata, Bes. Tara. Merong part na merong tao. So, pakita lang namin sa inyo ng very light. Pero kumpleto naman. And then, ito pa. Meron din silang treadmill. Ito yung gym. And then, paglabas, meron ditong ATM. So, in fairness ha, yung gym din nila maganda. Tapos, ito, meron ditong restaurant, treats. Paglabas nyo dyan, church na. Ito. So, may church din. Tapos, lahat ma-access mo from the hotel. Guys, pakiramdam namin yung gym nila open to public din for membership. Yes. So, ganun din siya. Kaya kailangan talaga nung access din ng keycard Keycard. natin. Grabe, no? Tuwang-tuwa talaga ako. Nandito tayo sa hotel, pero parang ang dami natin pwedeng puntahan, ang dami natin pwedeng gawin. And now, akyat naman tayo sa swimming pool. And nandito na tayo sa rooftop. Ito yung The Edge Sky View Bar. And then, nandito rin yung kanilang pool. Siyempre, wala pa masyadong tao. Wala talagang tao. Majinit pa kasi. And ito yung kanilang pool. Look at that view! Ang ganda! Uy, grabe. Swear, isa na to sa pinakamagandang pool na roof deck pool or rooftop pool na nakita namin. Uy, ang ganda! And then ito nga palang swimming pool ay 7 a.m. Yun nga lang hanggang 8 p.m. lang siya. And then yung gym nga pala is 24 hours. Uy, ganda! Promise! Tara. Kahit katanghali ang tapat, ilalakad ko kayo dito. Kasi baka mamaya marami ng tao. Hindi na tayo makapag-vlog. So, madami namang spot na pwede din yung pagtambayan. And yung view talaga, grabe. Apakaganda ng view. Yung maganda kasi rito, di ba meron kasing rooftop na swimming pool na parang nahaharangan din kasi of course for safety naman kumbaga pinapadiran. Ito kasi hindi, kaya kitang-kita mo yung view. Ganda. So dito sa side na to, nandito yung EDSA. Ayan yung hotel natin last time, yung Red Hotel. And then ayan yung MRT. So kung lalakarin nyo siya from MRT station, mga 10 to 15 minutes, pero mall naman yung dadaanan ninyo, if ever. Ganda ng view! Promise, one of the best na swimming pool na nakita natin or napag-stayan natin. Grabe, ganda, no? Oo. Ito, siguro mapapagbigyan na nila tayo. Hindi na kami lalabas. Hintayin na lang namin mag-sunset. Sunset. Tapos dito na lang tayo. Sure ako maganda sunset dito. Oo. Kasi parang nasa taas tayo, ito lang yung isang building Oo. sa taas sa atin eh. Tapos staycation lang tayo. Char, pakita lang namin sa inyo yung paligid, yung Araneta, Coliseum, just in case manonood kayo ng concert. At least kahit papaano, magkaroon kayo ng idea dun sa paligid. Nandito na tayo sa baba ng Ibis Styles Hotel. So again, kailangan nyo uling bumaba ng 4th floor muna, doon sa reception. And then, tsaka ulit kayo mag-lift
pababa sa ground floor. Ito yung Pure Gold Cubao. So meaning, dyan yung Aurora Boulevard. And then ito naman na yung EDSA. Nandiyan na yung MRT station. O tara, explore tayo. Ito, may shaky sa harap. Tapos ito yung gateway. Ang puntahan natin ay yung Araneta Coliseum. Alam ko dito lang yun. Ang tagal ko na rin kasi hindi rito nakakapag-explore. Tapos naalala ko yung kapag Pasko, meron dito carnival. Ano nga yung pangalan nun? Grabe. Talagang batang-batang 90s. Fiesta Carnival ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Diyos mio, ito yung hotel natin. Diyan tayo bumaba. Ito na pala. Araneta Coliseum na pala. Ganun siyang ka-convenient. If ever, yes, kung manonood kayo ng concert, pag dito kayo nag-stay, ito na mismo yung Araneta Coliseum. Paglabas lang. And then, alala ko nga dati, dito yung Fiesta Carnival eh. Dito sa side na to. Ayan oh. Smart Araneta Coliseum. Ito yung gateway. So imagine niyo from hotel paglabas nyo, Gateway Mall, and then paglabas nyo ulit, Araneta Coliseum na. Tara, lakad pa tayo. Nakaka-nostalgic naman tong lugar na to. Ito yung Farmers Plaza, katapat na katapat ng Araneta. Madalas kami dati dito nung bata kami. Tapos, nung nag-work din, nga ako sa Libis, dito rin lagi kong daan. Pauwi ng Malabon. Ang laki na pala talaga ng pinagkaiba. Parang apaka-modern na lahat. Ay, ito. Paglabas nito, EDSA na ulit. Ito yung Vista Hotel. EDSA na yan. Ito yung Farmers Market. Saan ba dati yung carnival dito? Hinanap. Ganitong oras, wala pa masyadong tao. Guys, nandito na tayo sa gateway. Miss na talaga namin ng Yoshinoya. Sorry naman. Since hindi pa tayo nakakapag-Japan ulit, mag-Yoshinoya na lang muna tayo dito sa Pinas. O-order lang tayo. And ito na yung order natin. Vento. Chicken to. That's pork. Pork and beef. Meron siyang veggies. 375. And ito rin yung mga nakakamiss, di ba? Sa Japan. At ito lalo. Ang kaibahan nga pala dito, kailangan yung mag-request para magkaroon kayo ng pink luya. Japan, Japan. Let's eat. Tapos na tayo mag-Yoshinoya. Ngayon naman, dessert naman tayo. Dito tayo sa DQ. And then, dito pala, meron din pala ditong entrance sa Araneta Coliseum. Naririnig nyo na ba? Dito lang pala, maririnig na natin yung laro. O, eto na. Testing nga natin. Uy, baka malaglag. Hindi naman. Never naman tayo nahulugan ng DQ. So, ngayon, enjoy lang muna namin ito ng very light on DQ. Tapos, balik na tayo sa hotel natin. And then, ming time lang talaga. Pasensya na. Ito yata yung isa rin sa mga staycation na hindi tayo masyadong mag-explore, lumabas. Alam niyo, makapag gandang-ganda kami sa mga hotels at nanghinayang kami doon sa mga amenities, hindi talaga tayo lumalabas. So, enjoy lang natin yung swimming pool mamaya. At tatapusin natin hanggang 8 p.m. Kasi hanggang 8 p.m. na siya. Tapos Tayo mag-close. yes, tapos tambay tayo dun sa Sa rooftop bar nila. Kinikinig lang tayo music. OMG! Gaya ng inaasahan. Apakaganda ng sunset dito sa rooftop swimming pool o rooftop pool. Pero ang dami na rin naliligo ng ganitong oras. Buhay na buhay na. Grabe, ang dami na. Naku, hindi tayo maliligo.
Tapos, yung bar, ayan, naririnig nyo na rin. Ang lakas na rin ng music. Ganda! Fabulous! Alam nyo kung yung fabulous doon. Nasanay kasi tayo, di ba, for example, tayo magsa-sunset. Yung nature. Ito, imagine yun, nagsa-sunset, lumulubog siya sa mga buildings. Yun din, ang iconic niya rin. Ang ganda. Isa talaga to, again, sorry naman kaagad, isa talaga sa mga may pinakamagandang swimming pool ever na napag-istaya natin. And tumayo pa tayo sa apakagandang sunset. Iba kasi talaga yung nasa yung rooftop yung pool eh. Ito pala yung Novotel oh, kaharap na kaharap lang natin. Ganda din eh no, iba rin yung dating talaga ng mga buildings. Ayan oh. Tapos ayun na nga, ang fabulous ng sunset. Look at that! Hindi ako makatili. Ganda. Marami yung tao, pero carry lang dahil sa sobrang ganda ng view. Good morning, everyone! Yes, it's breakfast time. And sabi nga namin sa inyo, wala kaming kaklu-klu na dito rin pala sa 5th floor. Yung sinasabi namin sa inyong restaurant, yung streets, dito pala yung buffet breakfast natin. So tara, let's breakfast muna tayo. Ito yung gym. And then, ito nga yung streets. So sabihin lang natin yung room number natin. Ah, malaki pala siya ha. In all fairness. Ayan. And it's 8 a.m. Thank you po. Wala pa masyadong tao. Ay, ang laki pala nitong restaurant na to. Hindi kasi tayo pumasok kahapon. Ang laki niya pala. Tapos sabi nga namin sa inyo, meron tong daan papunta na ng simbahan, ng church. Dito daw tayo. Thank you po. Thank you. Video natin ng very light habang konti pa lang yung tao. In all fairness, pati yung restaurant, ang ganda. Talagang apaka-modern, apaka-cozy. Tapos ang laki. Nagulat kami laki ng restaurant. Hindi namin inisip na ganito siya kalaki dahil hindi tayo pumasok kahapon. Simulan na kagad natin. Meron ditong scrambled egg. Ay, ito na naman, stir-fry vegetable noodles, pansit, daing na bangus, pork sausage, and then chicken ba to? Chicken pastil. Talong. Beef wala. Beef pares. Akala ko talong to. Beef pares. Ang ganda nung ano nila, egg station. Ganda no? Kahit yung design pa lang. And then dito naman sa side na to, pancakes. Pizza. Oh, iba't ibang palaman. And then meron din silang boiled eggs. Ito yung mga sausawan. Noodle station. May congee. Chocolate champurado. And then garlic fried rice and steam rice. Tapos ito nga yung sahog ng noodles. May danggit ba yan? Dried fish, oo. But wait, there's more. Roasted potato, roasted pumpkins, eggplant. Ito na eggplant to. Ay, pero walang laman. Pero eggplant dapat siya. And then, ito naman yung stir-fry vegetables. Ay, may ibigan ng mga mahilig sa gulay. Magulay sila, ha? Oo. Bukod doon sa mga pagulay, meron pa ditong salad station. So ayan, kahit yung mga vegetarians, mabebetan nyo siya. Tapos fresh na fresh. And then may pa-fruits dito, pineapple and melon. Meron din coffee ha, just in case. Dito naman yung bread station.
And of course, pwede rin yung init dyan. O kahit pa paano, marami namang pagpipilian. Pero excited ako sa dessert kasi nakita ko merong dessert eh. Meron ditong mga pa-dessert. May donut. Ito parang may gustong-gusto ko yung donut na nakaganito. Ginaganyan kila And ito yan, may pataho. Tarahan! And then ito may pudding. Oh, and then dito naman sa side na to merong cereals. Ito yung cereals. Cereals. And then nandito yung water. Plus yung mga cold cuts. Tapos may yogurt. May yogurt pa doon. Oh, ito yung food natin. Ito yung kay Enzo. May mga pagulay. And then, ito oh. May pa-dessert ka agad. Fruits. Of course, meron uling yogurt for Enzo. At ito yung sa akin. Ako very Pinoy breakfast talaga oh. Tada! And then may mga juices pa yan. So actually surprisingly, gulat talaga kami. Okay yung breakfast. Minsan mas magandang hindi nag-expect mo. Oo, kasi pag hindi ka walang expectation, di ba? Magugulat ka na. Ay, ganito pala. Oo. Again, kasi nakapag-ibis na tayo sa ibang bansa. Hindi ganito yung breakfast. Ito, as in panalo talaga. As compared sa ibang ano lang naman na ibis na napag-istayan natin. Hindi sa mga hotels na nandito around. Siguro kasi yung IBIS sa Philippines, nag-adjust sila sa sa almusalang Pinoy. Gusto ng mga Pilipino. Marami. Bongga. And tapos na tayong kumain. Meron pang pa-alfresco. Etong restaurant. Ang laki ng restaurant talaga. Gulat na gulat daw kami. As in yung parang isang buong floor. Restaurant lang talaga. Namimiss nyo ba tong Red Hotel? Ayun yung Red Hotel. Nanilak tayo sa loob. Charot. Uy, tapos may mga nagko-comment. Same experience din sila. So, ibig sabihin, nangyayari talaga. Delikado yun So, sana magawa ng paraan ng Red Hotel, no? And then, ito na yung papunta ng simbahan. Tara, ikot tayo muna dito sa simbahan. Bago tayo mag-recap. Ang ganda rin dito sa area. So, kapag kahapon, bukas na to. Meron din kasi ditong daan. Pero this time yata wala. Ito, bes, bukas yata to. Ayan, oh. Diyan, open pala. So, ito yung simbahan. Tapos, ito yung daan. Ito rin, meron din daan dito. Ang dami namang daan. Ay, kasi papunta Oo. dito yung sa amin Oo. Tingnan natin kung pwedeng pumasok. Oo, close pa yung church. Pero ang ganda rin ng church, no? As in, mirror glass church. Parang ang sarap naman ditong ikasal. Ayan, oh. So, sarado pa siya. Puting-puti. And this is it. Nakahanap na tayo ng perfect spot for our recap. So, simulan muna natin dun sa breakfast. To be honest, nakakabusog naman yung breakfast. Nagulat kami because wala naman kami expectations at all. Ang pinakamasarap dun sa natikman namin dito, yung beef pares. Pero kumapit kayo at 8:30 ubos na siya. Nag-change menu na siya. Naging pork adobo na. Which is masarap din naman. And Tsaka diba, sa akin, nagustuhan ko din yung buffet breakfast dito kasi ang daming choices ng vegetables. Lalo na ngayon, more on veggies kasi ako eh. yes, so magugustuhan nyo din yan. And then pagdating naman sa room, why we love ba this hotel? Talaga isa na to sa mga pinaka-favorites namin. Kumbaga, unang-una kasi yung room, parang nung nakita namin siya, parang ay, ang ganda. Ang ganda sa mata, ang ganda ng design, ang color, ang ganda. Pati nga pala yung mga plato rito, tsaka yung mga baso-baso, tasa-tasa, ang gaganda rin ang kulay. Tapos, totoo tayo. Naaliw tayo kasi guys, sa lahat na napagsaya nating hotel, ito yung nag-provide ng hotdog na pilo. Basta matulog ako kapag po siya ganun. Yes, and then, number 2, yung location talaga. Ang ganda ng location, lalo na ngayon na mahal mag-eroplano, lahat ng mga bus terminals malapit dito sa Cubao, madali nyo siyang mapupuntahan. Ay, plus factor nga pala, sorry, ang pinaka na-enjoy talaga namin, yung pool area.
Yes, pagdating ng hapon, magugulat kayo. Parang may party. Kasi sobrang Full dami. party May talaga, full no? party. Pero sa totoo lang, hindi nyo na masyadong intindihin yung dami ng tao. Kasi pagka nag-sunset talaga, Ang apakaganda. ganda. Ito yata yung nag-swimming kami ng matagal. Siguro mga ano yon, kulang-kulang 2 hours kaming nag-swimming. Staff, ang babayad din ng mga staff. So bakit ba namin pa siya love? Kasi ito yung hotel na maganda pero hindi yung 5-star yung approach. Yung Totoo. alam niyo yon, yung 'di ba kasi meron tayong mga 5-star na napapagistayan na parang ikaw yung maiilang, yung maiilang ganon. ka, yung even yung mga staff, English yun ka. Although yun, SOP naman yun. Pero di ba parang nakakailang na tinatagalog mo, tapos bigla kang i-Englishin. Eh, madali nga akong Intimidate. ma-intimidate. Tapos madali akong masya. Kapag in-English na ako, natataranta na ako. Hindi na makapagsalita ang first. Dito, kapag once na tinagalog mo sila, Tagalog silang sasagot, magre-response. Kapag in-English mo sila, i-Englishin ka Ganon, rin. oo. So wala lang. Yun lang. Kasi nakaka-feel at home yun eh. Kapag yung language mo yung talagang ginagamit. So yes, apakaganda ng location, apakaganda ng room, apakaganda ng swimming pool, puro apakaganda, di ba? So sa presyong to, okay na yun. Nagpo 4,000 to minsan. So sa 4,000 for me, okay na to. Ayan, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito sa another staycation natin, and magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin Trouble Vlogs. Bye, everyone. Mwah.